Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may sumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung tema ng ating pagbasa ay the mercy of God. No? Ang Diyos ay maawain. No? At ito nga ang story na may babae dinala, nakikiapid. Hindi dumiretso kay Tolpo. Dumiretso sa nakikiapid yung babae. Nahuli siya. At ang sabi nga ng mga pariseyo, eskriba, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya." So ang punishment sa adultery, ano raw? Batuhin. Kung i-apply natin ito ngayon, ubos na lang bato, hindi pa matapos. Okay, so ito yung punishment. Pero ang purpose naman nila, sabi nga dito, parang maghanap sila para maisumbong si Jesus, may laban sa kay Jesus, no? Ang purpose talaga nito, hindi ito sa babae, but para may charge sila kay Jesus. No? Kasi kung sabihin ng Jesus, batuhin nyo yan, hindi ka Diyos, bakit sinaktan mo yung tao? Huwag niyong batuhin yan, against sa batas ni Moises. No? So walang lusot. That's why nahirapan ng Panginoon, parang yung pagyuko nga niya, parang nagbigay ng panahon kung anong sasabihin ni Jesus sa kanila. Di ba yumuko siya at may isinulat? Ano yung isinulat doon? Number ng Mark 6, ganon. Wala namang sinabi dito kung ano. No? Pero ang sabi ng mga ibang biblical scholar, ang sinulat daw, yung kasalanan ng babae, no? Yung pakikiapid, parang sinulat. Pero sabi daw, may time para mag-isip ang Panginoon. That's why sa kakulitan nila at sinabi ni Jesus, ang tugon ni Jesus sa kanila, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." Kung wala kayong kasalanan, sige, batuhin nyo. May bumato ba? Wala. Ibig sabihin, lahat ay nagkasala. Lahat tayo ay may kasalanan. Pati nga ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi rin kita parurusahan. Yun ang dakilang awa, the mercy of God. Inunawa, unawa. That's why ang Panginoon ay may unawa. Diba sana ganun din tayo? Unahin ang awa. Unahin ang awa. Alam ng Diyos na nagkasala siya. Sa batas, pwede siya batuhin. Pero inuna ni Lord ang kanyang awa.
So ang pag-awa pala parang nilimot, hindi nga sinabi ni Lord dito, di ba, umalis na yung mga pariseo, yung mga eskriba, umalas na sila. Ang tanong nga, nasaan sila? No? Nagsalisan, wala, sabi nga, wala pong nagparusa, guro. Okay? That's why hindi rin kita parurusahan. At pinatawad siya ng Panginoon. Hindi sinabi ni Lord, bakit? Nakailan kang lalaki? Kailan kang? Nakailan? No? Hindi. Nilimot, di ba? Anong sinabi sa unang pagbasa? Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Ang ibig sabihin ng awa, ang mercy, nilimot mo na lahat. Dahil binigyan mo ng opportunity, yung chance na magbago ang tao. Yun ang tunay na awa. That's why Jesus, God, is merciful. Jesus, God, is divine mercy. Nilimot ng Diyos ang kasalanan natin. Hindi na inisip yun. So nilimot niya, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong pagkakataon. Anong sabi ni Jesus sa babay? Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Okay? Ibig sabihin, ang pag-asa pala ay hindi na bumalik sa kasalanan. Binigyan ni Jesus ng pag-asa. Ang babaeng ito, siya ay umasa sa Panginoon. So ang tunay na pag-asa ay hindi na bumalik sa kadiliman, sa kasalanan. Umasa na tayo ngayon sa pamamaraan ng Panginoon. Okay? Yun ang pag-asa. Okay? Hindi lang na, okay, napatawad na ako, pero bumalik ka. Ang pag-asa, pilitin natin, baguhin ang sarili, no? Sikapin natin na sumunod sa Panginoon dahil umasa ka. Umasa na tayo sa pamamaraan ng Panginoon. Hindi na binalikan ng babaeng ito. Humayo ka at wag nang magkasala. Okay? I'm sure kung nakita to ni Lord ulit, nung ginawa, nakita to ni Lord doon sa Wanchay, binalik niya yung kanyang, pero I'm sure na bago. No? Dahil sa kanyang nakilala niya ang Panginoon. Dahil kung sa batas, siya ay parurusahan. Pero sa awa ng Panginoon, binigyan ng pag-asa. Ito yung magandang sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay. Parang ang wish ni Saint Paul na makilala si Lord. Alam naman natin, si San Pablo ay talagang devoted, no? As a Jew. Lahat ng batas sinunod ni San Pablo. Pero parang sabi ni San Pablo, hindi batas ang nagligtas sa akin, si Kristo. At gusto kong makilala si Kristo. Sana ganun din yung hangarin natin na makilala si Lord. Kasi pag hindi natin makilala si Lord, parang pagpunta natin dito, nagdasal or sumunod dahil lang sa batas. Pero pag nakilala natin si Lord, maski walang batas, gumawa tayo ng kabutihan. Okay? Yun ang sinabi ni San Pablo, nakilalanin natin si Lord. Tulad ng babaeng ito, dahil nakilala ang Panginoon, I'm sure gumawa na siyang kabutihan. So ang pag-asa, binig siya ng pag-asa, so ang pag-asa pala ay gumagawa ng kabutihan. Pag umasa tayo kay Lord, gumawa tayo ng kabutihan. So ang pag-asa ay gumagawa ng kabutihan. That's why hope does not disappoint. Because ang hope, ang pag-asa ay gumagawa ng kabutihan. Okay? Pag umasa tayo kay Lord, dapat ang reflection sa atin, gagawa tayo ng kabutihan. Okay? So ang tunay na pag-asa ay paggawa ng kabutihan. Umasa tayo, minahal tayo ni Lord, iligtas tayo ni Lord. Therefore, gumawa ka ng kabutihan. At sabi nga ng Panginoon, be merciful as your heavenly Father is merciful. Na tayo ay maging reflection ng Panginoon. So, to know Christ, that Christ is merciful, na maging merciful din tayo. Huwag mag-judge. Marunong umunawa, understanding. God inunawa, di ba? Naintindihan ni Lord. No? Itong babae, hindi nga pinarusahan. Sana ganun din tayo. Bago ka mag-judge ng tao, no? Dapat intindihin muna.
Bakit late ka na naman ngayon? Di ba? Mga community, ganyan. Bakit late ka? Ganyan, hindi mo alam. Baka pinatrabaho ng amo. Pinalakad pa yung 10 aso. Ang hirap 10 yun. Oh, di ba? Bakit ganito ka? Hindi mo alam. May problema sa pamilya. Bago ka mag-judge, no? Dapat unawain muna ang kapatid natin. Okay? That sometimes we only judge people na hindi man inunawa. That's why yung Panginoon, hindi rin kita parurusahan. Okay? So, to know Christ means to be merciful also. And then, kung napansin natin sa Ebanghelyo, parang may pagka-unfair, di ba, nakikiapid yung babae. Ang dinala, sinong dinala doon kay Jesus? Sinong dinala? Yun lang babae. Alam na, siya lang mag-isa makapit sa sarili. Di ba? Pero talaga tong lalaki. Oh, di ba? Pero palagi na lang babae. Di ba? Pati dito, babae na lang biniblame. Pati sa umpisa pa lang. No? Di ba? Yung creation, Adam and Eve. No? Sinisisi nun, babae. Maski may kasalanan yung lalaki, babae pa rin. No? Kawawa. But that's why ang inasahan ng Panginoon, ang isa ng babae ito, kay Lord. No? Although at the time, patriarchal society, parang dominated sa male society, parang yung babaeng walang-wala. No? But sana ganun tayo rin. Dapat i-lift up natin. Si Jesus, nililift up niya ang dignidad ng isang babae. Hindi niya pinurasahan. Although madali. Kasi huli na nga, pero hindi niya pinurasahan. Tinataas yung dignity ng isang makasalanan. Sa kabila ng pagkasalanan natin, pag lumapit ka kay Lord, hindi nawala ang pagkaanak mo sa Panginoon. Di ba yung gospel ng prodigal son, naalala nyo? Di ba sabi niya, umalis siya, nagutom at nagsisi, sabi niya, babalik ako, maski alipin na lang. Ama, tanggapin mo ko maski alipin na lang. Ama, maski kung yan na lang, kung yan, sabi niya, alipin na lang. Pero yung pagbalik niya, tinanggap pa siya bilang alipin or anak? Anak. Ganon din, pag nagkasala tayo, nagkumpisal, bumalik kay Lord, anak ka pa rin ng Panginoon. Hindi nawawala yan. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, sister, brother. Mahal tayo ni Lord, di ba? Maski gaano yung pagkakamali natin, di ba iba si Lord? Di ba kung tayo'y nagkakamali, di ba yung iba wala na, nagdududa na palagi. Nalilate ka na, wala, duda na, wala. Talagang nakipakita naman yun, gano'n. Oh. Pero si Lord, talagang hindi. Talagang binigyan tayo ng chance, ng opportunity to prove na gumawa ng kabutihan. Ang pag-asa natin si Kristo. At dahil pag-asa natin kay Kristo, gumawa tayo ng kabutihan para kay Kristo. We cannot please people. Dahil sa nakaraan, ang tingin nila yung nakaraan na lang. Pero si Lord, hindi niya tinignan ang nakaraan. Ang tingnan niya ang kinabukasan para sa atin ang buhay na walang hanggan. Ganyan magmahal si Lord. Importante magpakumbaba tayo at lumapit sa Kanya, tatanggapin tayo ng Panginoon. Amen? Okay? Maski anong nakaraan mo, pag nagpakumbaba ka, papatawarin tayo ni Lord. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong sabihin, parang wala na itong chance. Hindi na ako mapatawad ni Lord. Malaki ng kasalanan ko. Nakalima na ako, Lord. O, parang wala na. Pero, si Lord ang pag-asa. Even this woman, ang pag-asa niya, ang Panginoon. Dahil umasa sa kay Lord, I'm sure ang sukli niya, gumawa siya ng kabutihan, tinalikuran ng kasalanan, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen.